Hey, what's up guys? Welcome back to another Civic vlog, and today i-review natin ang Hondash OBD scanner from hondash.net. So before we start the video, most of you are not subscribed to my YouTube channel according to my statistics. So I encourage you to hit that subscribe and like button, no? So we could do more content like this, and hopefully you could share to your friends or other relatives para mas dumami pa yung subscribers natin and ma-attain natin yung goal na 1,000 subs. So ano pa hinihintay natin? Let's do the video. Let's go! So ito guys yung Hondash OBD scanner. Galing siya sa hondash.net and this is the version 4. Nabili ko siya for around 2,000 pesos, shipping included, then it's truck. So, gaano katagal siya darating dito sa Pilipinas? I think it's around 2 to 3 weeks kasi galing siya from Europe. So, ito na guys yun, napakaliit niya lang, no? Regarding sa installation, mabilis lang siya ikabit. Meron siyang 3-pin connector dito. Tuturo ko mamaya kung saan siya ikakabit dito sa malapit lang sa ating ECU or sa ating computer box. And napakadami niyang features. Hindi to yung first time na gagamitin ko siya, no? So, meron pa kasi siyang ipoprompt sa inyo before nyo siya magamit. So kung meron kayong any questions, PM through my Facebook page. And yun guys, so i-install na natin to. So ito yung installation niya guys. Punta kayo dito malapit sa ating ECU panel, and then makikita nyo tong green ano niya, case, no? So katabi niya yung 2-pin jumper connector para sa ating dashlight indicator, no? Or parang makapag-scan siya ng code through check engine light, no? Para mabasa niyo yung code if ever meron kayong check engine sa inyong sasakyan. And also, ito yung katabi niya, yung 3-pin connector. So dyan nyo siya ikakabit. Yan, kakabit nyo siya dyan. Yun. So pagka nakikabit nyo na siya dyan, make sure na ano siya, mahigpit or connected siya maigi, no? Then pwede nyo nang ikabit tong or tago tong isang 2-pin connector para hindi siya nakalaylay. Yan. So yan, ganyan na lang siya guys. Hayaan nyo na lang siyang nakaganyan. Balik nyo na lang tong bracket, no? For hindi siya magalaw na magalaw. Yan. Okay. So yun guys, na-install na natin yung Hondash tool sa mismong ating connector or dun sa yung kanyang Bluetooth receiver. So proceed naman tayo sa Hondash app. So ito yung Hondash app, nakuha ko siya sa Play Store, madadownload siya doon, no? So ang connection niya kasi is via Bluetooth. So i-allow natin siya. Hindi to yung lalabas agad kapag first time mo siyang ni-turn on kasi meron pa siyang ipoprompt, no, kasi mag-activate pa siya. So para sa full license nung application, no. So included na naman siya kapag naka-connect nyo na siya dun sa Bluetooth connector, na-connect nyo na siya dun sa receiver ng ating OBD scanner. So allow natin. So on na yung Bluetooth. Next is i-turn on natin yung ating sasakyan. Oh, yan. So that's the sign na nakakonect na siya. So kita niyo na yung battery voltage, air intake temperature, no, and then ignition advance. Meron siya mga nakalabas diyan. So marami pa siyang parameters na pwedeng palitan diyan. For example, pwede ako magpalitan tong GPS speed, no, from ECU, ayan, AC clutch relay, AC switch, alternator control, engine mount control kapag ito ay sa mga premium models sa ibang bansa, no. So brake switch, calculated load value, electrical load, fuel pump relay. Napakadami guys, sobrang dami yung pwede makitang parameters dito. Kung mahilig kayong mahilig kayong take note ng mga or gusto niyo makita yung mga status na inyong sasakyan, pwede niyo gamitin to, no. So multifunction din siya, no. Pwede siya nating gamitin as a scanner. And yung pinaka magandang feature nito kasi dito sa Pilipinas walang OBD2 na Civic, no. So ito na yung pinaka OBD scanner niya. So ayan, wala naman siyang codes na na-detect sa ECU ko. So clear ko na lang din. And then ito pa yung isang maganda din, data logging guys.
napakadami niyan. So for example, ito yung pinaka first initial start ko, September 23, 2021. And then recorded niya lahat yan hanggang sa, or kung kailan ko lang naman pinapa-start yung sasakyan. Yan. So recorded niya lahat, no? Engine speed, engine revs, no? Yan. So makikita nyo rin dito sa dash yung water temp natin, oil temp, and your throttle position. So by a percent siya, hindi siya by a voltage. And then your map sensor, kung ilang millibar yung pressure inside the intake manifold, no? So ayan pa yung tachometer. And then your speedometer also, speedometer na galing doon sa speed sensor ng ating sasakyan. And meron din siyang GPS speed. So ito yung mga sinet ko lang, no? GPS speed, ignition advance, idle air control valve position, battery, injection duration, and intake air temperatures. So after nun guys, dito tayo sa kabilang part, or dito tayo sa tab na to. And punta tayo sa settings. So ito yung Bluetooth settings sa sasakyan. Ito yung ating, so pwede siya mag-connect to multiple Bluetooth scanners. And siya lang yung tawag dito. Siya lang yung scanner ko for the meantime, no? So yun na lang muna yung ating sa scanner. So sa Bluetooth naman, papakita naman kung or pupunta lang kayo sa settings tab. Next is yung sa sasakyan. So car profile management, management nyo lang yung profile nya, no? So active car profile, car profile, and then profile configuration. So ito yung dun sa bound Bluetooth scanner. So sa ECU naman natin is ito yung engine speed, yung sa revs, no? Ito yung tachometer. Sa ignition advanced interpretation method, and then pwede siyang Fort misfire in diagnostic experimental, may not work correctly on all ECU. So tinurn off ko na lang siya para sa convenience, no? Hindi naman natin siya masyadong gagamitin. Next is engine, no? So if available, otherwise disable to filter our unsupported parameters. So kung walang VTEC yung sasakyan nyo, pwede natin siyang i-off. EGR system, enable if otherwise disable to filter out unsupported parameters. So naka-enable siya, so wala namang EGR system to, no? So i-disable na natin. Rev limit natin is nasa 7,000 RPM, and yung primary oxygen sensor band, wala tayo nyan, so inan natin, tanggalin natin yan. So next is shift light. So shift light sound, naka 30 lang, so 100 ko siya, no, for kapag ka yung gusto kong i-trigger yung shift light, or pag na-trigger yung shift light, madidinig yung sound. So pwede nyo siyang iset kung saan yung trigger points. So gear 1, gear 2, and gear 3. So gear 1 nya is 5,900 ang default, gear 2 is 6,300 ang default, and gear 3 is 6,500 ang default. So hindi ko na lang muna babaguhin yun dahil hindi naman tayo nagre-racing sa daan, no? So parameters, read frequency configuration. So pwede nyo siyang no, kung gaano siya ka-frequent i-read nung app. And range configuration is, ayan, pwede nyo siya ring i-adjust dyan. So toast message, parameter, alarm sound, and advanced is yung sa OBD configuration, no? So wag na lang natin siya masyadong galawin dito guys, kasi mababago yung value. Next is yung units. So pwede natin siya baguhin from miles, so kilometers per hour, no, and kph. So unit symbol natin is kilometers, of course, and decimal places is 2. Fuel consumption, pwede natin siyang baguhin 100 liter per 100 kilometer, US mile per gallon, UK miles per gallon, and kilometer per liter. So ang ginagamit natin sa Pinas is kilometers per liter, no? So nakaset siya sa liter per 100 kilometers. So palitan natin kilometer per liter, decimal places 1. Currency set, currency symbol, so peso signs, kasi nasa Pilipinas tayo, no? So cost per liter, 1 liter or 1 gallon. So average natin, pwede natin siyang palitan. For example, nasa around 53, no? 53 yung average. So 55 para sigurado. So ayan, pinalitan natin 55 per 1 liter. Pressure unit symbol, pwede natin siyang mbar, bar, kilopascals, or PSI. So sa atin, ano kasi tayo, metric yung ating system. So mbar yung nilagay ko, or millibar. Pwede natin siya i-change to PSI siguro, no? So mbar na lang for ano. And then temperature unit symbol, degrees Celsius. Yan.
So yun guys, no, yun na yung sa ating units. So far yun na yung lahat ng sa settings. Next is toolbox. So napakita ko na kanina to, data logging, engine diagnostics or yung codes natin. Next is itong fuel consumption. So pwede natin siyang i-adjust dyan, di ko na lang pinapakilaman. Speed, pwede natin i-adjust, di ko na pinapakilaman. Gearbox, na ano yun na yung ratio ko, no. So kumbaga nakalibrate niya na yung aking mga ratio ng aking gears, no. So hindi to sobrang accurate or fully accurate, pero tinatry niyang i-calibrate yung gearbox. So next is yung acceleration. So makikita nyo dyan, ayan, no, 0 to 100 in ilang seconds, 1/4 time in 1 second, so 1/4 exit speed, 1/8 exit speed, no. So makikita nyo yan dyan. Next sa toolbox is yung ating deceleration, so makikita rin, no, and then yung demo. So hindi ko nakiklik yung demo, no. So here makikita nyo dito sa mga ini-scroll ko dyan, yan yung, for example, ito, double tap nyo siya. So total distance traveled, no. So yun na yung total distance traveled ng aking OBD scanner. So 84 kilometers na, no. And top speed ko is 86 lang kasi hindi naman tayo nagmamadali sa kalsada. Average speed is 14.2 kilometers an hour. Total consumed fuel 12 liters lang. And average fuel consumption is 6.9 kilometers per liter. So fuel cost 12 pesos and 18 cents. So VTEC distance, ayan, 0.84 kilometers, and VTEC duration is wala pang 1 minute. So ayan yung fuel consumption, kung fuel consumption lang. So fuel flow, makikita niya liters per hour. And then fuel consumption is kilometers per liter. So ito yung dun sa aking 0 to 60, no. Yan, bumalik na ulit tayo dyan, no. So yung this trip, ayan pala, kapag ka itinaas mo yan, so i-calculate niya lang yung trip na to kung ilan yung distance niya, ilan yung average consumed fuel, and then ayan, this ride, no. So yun na, wala na naman guys. So ito pala guys, ito yung gear indicator pala, no, di ko nasama kanina. So ano pa ba, ito naman, auto orientation, graphs, shift light sound, parameter alarm sound. So wala na guys, so yun na lahat yung features niya, no. So ito pala, i-try na lang natin mag-change ng one parameter to the other. So for example, I want to switch to sa ECU, select natin ECU. So makikita natin siya dyan, AC clutch relay, alternator control, engine mount control, no, 80 gear position, pinakita na natin kanina yan. Sa knock, kung gusto nyo makita kung may knock siya, no. VTEC solenoid valve. So parameters, ito yung calculated load value, ignition advance, engine idle speed or engine speed. And then sensor natin, alternator, electrical load, idle air fuel mixture, potentiometer, no. And then fuel position, barometric pressure, manifold, engine coolant temperature or ECT, yan pwede nyo ilagay dyan. Valves natin, no, intake air bypass control valve, either control valve, evaporative emissions, evap purge control solenoid valve position, wala tayo yan dito sa Civic natin. EC switch, brake switch, power steering oil, pressure switch, power steering, dami. State naman, radiator fan control, malfunction indicator lamp, air intake bypass control, no, service check, starter switch, OBD state, VTEC-E indicator, VTEC indication lamp, VTEC pressure switch, and VTEC solenoid valve. So sa emulated, calculated load value, gear. So yan, ine-emulate niya lang yung gear, no. So kaya niya kinakalibrate. And sa device, GPS. So balik na natin siya sa battery voltage, kasi yun lang naman yung currently na gusto kong malaman. So battery voltage yan, around 12, no. So ngayon, pa-startin natin para makita nyo na sasabay din siya doon sa pag-start ng sasakyan. So mababasa niyo yung mga data ng sasakyan. So yan, no. Tignan nyo, tumaas yung kanyang tachometer. So meron siyang analog and then meron din siyang digital. Medyo hindi lang siya accurate na yung super accurate, pero at least nasa range siya ng tachometer din natin, no? So ayan, kita nyo naman, iba yung pressure ng manifold pressure natin, intake temperature natin medyo tumataas-taas na, no. Injection duration, battery natin, voltage tumaas, so within normal charging lang. So that's it guys for the review of the Hondash, no. Napaka useful ng Hondash, and
napakadami niyang features. If you are tuning your car, or kung gusto mo lang naman makita yung mga values or ma-record or mag-data log, recommended ko siya, no? So para sa akin, it's worth it na mag-spend dito kaysa bumili ka ng sobrang daming gauge pads, no? Para sa akin lang naman. Pero may cool factor din kasi yung gauge pads. Hindi naman ako nagbabatikos sa mga naka-gauge pads da, no? Pero ito kasi all-in-one na talaga siya, guys. Napaka worth it niya sa 2,000 pesos. Double sa OBD scanner pa siya, no? And with data logging, napaganda nun. So kung nag-tune kayo nasasakyan, pwede nyo gamitin to if ever. Sa mga Honda lang naman. So para sa price niya, okay din sa akin kasi cost ng Honda parts is around like for map sensor, for example, 2,500. Tong OBD scanner na to, 2,000 pesos, no? Or 2,500 din. Kung sakali mang magtaas yung pressure, pwede naman siya magka-promo pa, no? So, yun lang guys, no? Hopefully, na-enjoy nyo yung review natin. And papaalala ko lang ulit guys na like and subscribe, no? So we could attain our 1,000 subscriber goal. And yun lang guys, stay safe, no? Palagi mag-wear ng mask, lagi maghugas ng kamay, and also use your sanitizers and alcohol. Until the next vlog, peace.